Malapit nang magwakas ang hunter exam para sa taong ito. Ito na ang ika-4 at pinakahuling pagsusulit na gagawin ninyo. Lahat kayo ay dapat bumunot ng baraha. Baraha? Ang bilang ng mga barahang yan ay eksakto lang para sa inyong lahat. Ang unang bubunot ay yung pinakaunang aplikanteng nakalabas doon sa tore. Kung ganoon, Ginong Hisoka, simulan mo ng pagbunot. Tingnan niyong mabuti. Ang bawat barahang hawak ninyo ngayon ay mayroong nakasulat na numero. Ang mga numerong yan ang magsisilbing application number ninyo para sa pagsusulit na nagaganap ngayong taon. Sa talabunotang yan ay malalaman natin kung sino ang hunter at kung sino ang bibiktimahin. Kung sino ang hunter at bibiktimahin? Hindi ko maintindihan. Sa madaling salita, ang paglalabanan ninyo ngayon ay ang number plate ng bawat isa sa inyo. Ha? At ngayon, ang numerong nakasulat at hawak ninyong baraha ang magiging biktima ninyo. Ipinapaalam namin sa inyong lahat na nakatala ng mga numerong nabunot ang bawat isang aplikante. Kaya ang mabuti pa, itago nyo ng sarili nyong numero para sa inyong kaligtasan. Gaya ng sinabi ko kanina, ang paglalabanan ninyo ay ang number plate ng inyong bibiktimahin. At para makapasa kayo sa huling bahagi ng ating pagsusulit, ay kailangan nyong makaipon ng 6 na puntos. 6 na puntos? Paano naman mangyayari yun? Sa huling bahagi, ang bawat plate na hawak ninyo ay mayroong puntos. Ibig sabihin ng numero na inyong bibiktimahin ay mayroong 3 puntos. At ang sarili ninyong number plate ay ganon din. Sa madaling salita, kung maaagaw mo ang number plate ng iyong target at mapapangalagaan mo ang sarili mong numero, ay pasado ka na. Kapag ibang numero naman ang kinuha mo ay mayroon ng 1 puntos yon. Sa ganong paraan ay maaari ka nang makapasa. Mananatili kayo sa isla sa loob ng 1 linggo. Malawak ang islang iyon para sa inyo. Maaari niyong gamitin ng lahat ng paraan para makaipon ng 6 na puntos. Miss Cara, ikaw nang bahala sa kanila. Oo. Huwag kayong mag-alala dahil meron akong magandang balita para sa inyong lahat. Kung sakaling hindi kayo makapasa sa pagsusulit nito, ay meron pa kayong pagkakataon sa susunod na taon. Ang pinakamaganda doon ay hindi na kayo uulit sa simula. Ano? Nagustuhan niyo bang binalita ko sa inyo? Ha? Pasensya na. Magpahinga muna kayo dito sa barko hanggat hindi pa tayo nakakarating doon sa isla. Kahit pa alam niyo na kung sino ang target niyo, hindi niyo pa rin alam kung sino ang taong hahabol sa inyo. Pwedeng katabi mo lang siya. Maaari namang isa sa iyong mga kaibigan. Ito na ang simula ng totoong pagsusulit. Kumusta na? Noong tumatakas tayo dun sa isla, ay para tayong magkakapatid na nagtutulungan. Pero ngayon, ay kinakabahan na parang ang lahat na makakarap natin ay ang taong tutugis sa atin. Ganun talaga yun. Ang pinakahuling pagsusulit ay binigay nila ay hindi lamang tungkol sa ating numero, kundi nakasalalay din ang ating buhay. Nakasalalay ang ating buhay? Sino ba talaga ang biktima? Ang hahabulin mo o ang hahabol sa'yo? Hindi ko rin alam eh. Basta ako, magtatago na lang ako. Tomba. Ibig sabihin, sa pagsusulit na ito, nakakalam mga eksperto sa pakikipaglaban tulad ni Hanzo. Isa siyang mahusay na ninja. Ang 3 Amori naman ay maaari magtulungan dahil sila ay magkakapatid. Si Greta, mahusay gumamit ng blowpipe dahil ito ang ginagamit niya sa pangangaso. Pangangaso? Isa na siyang profesional, hindi ba? Tama. Tungkol naman sa hawak ng blowpipe, kailangan mag-ingat kayo lahat. Mag-ingat kami lahat? Oo nga pala, may nakakalimutan pa akong dapat yung iwasan ah.
Sigurado ang lahat ng aplikante ay nangangarap na sana'y hindi si Hisoka ang nakabunot ng kanilang numero. Masasabi ko rin na pinakamalas na yata ang taong nakabunot ng numerong pag-aari ni Hisoka. Sigurado siya ang lalabas na biktima. Sinong target mo? Ikaw, sino? Sekreto. Hindi ka dapat mag-alala dahil hindi naman ikaw ang target ko, Gon. Ikaw rin, hindi ikaw ang target ko. Kung ganon, magtingin na tayo ng numero. Sige. Ngayon na! Siya? Oh, Si Hisoka? Napakamalas mo naman pala. oo nga eh. Sino naman yan? Sino na nga yung may numerong 199? Hindi mo rin alam? Nakalimutan ko na nga yata ang mga numero na lahat ng mga aplikante. Pagkatapos magpaliwanag ng babae, tinignan ko silang lahat. Pero naitago na nila yung kanilang mga numero. Ang dadaya talaga, oh. Huh? Natutuwa ka ba o natatakot? Anong nararamdaman mo? Pareho. Yata. Kung isa lang itong simpleng pakikipaglaban, siguradong hindi ako mananalo. Pero ang dapat ko lang gawin ay kunin ang kanyang numero, kaya siguradong may magagawa akong paraan. Kapag naiisip kong may tsansa akong makuha yon, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Pero kahit papano, masaya ako. Ganun ba? Eh di pag-usayan natin. Oh, Malaki ang tiwala ko sa'yo, Gon.